Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema dito sa kasong ito, ang batas ay void ab initio sapagkat ang batas na ito ay labag sa tinatawag na principle of separation of powers ng gobyerno. So, kung wala ito sa Kongreso, itong oversight function na ito, lalong wala ito sa local sanggunian. Kasi, hindi naman pure legislative power ang idiniligate ng local government code sa local sanggunian kung hindi yung tinatawag na quasi-legislative power. Kaya nga ang tawag sa mga batas ng local government unit ay ordinansa, resolusyon. We are not talking them as laws. Meron ditong isang sulat dated July 15, 2024 coming from the House of Representatives Committee on Public Accounts. Dito ay binabanggit na kinakailangan kayo ay pumunta sa tanggapan ng House of Representatives sa July 24, 2024 sa ganap na 1:30 o alauna ng tanghali ng hapon. Ang venue nyo ay Belmonte Hall, House of Representatives, Quezon City. Ngayon, sa second page, dito sa House Resolution 1657, tila ang pinag-uusapan dito ay paglabag or violation or tinatawag na irregularities sa procurement ng heavy equipments for the city of Tayabas. Na di umano ay merong mga units ng heavy equipments na hindi naman wala naman sa city of Tayabas, pero kayo ay tuloy-tuloy na nagbabayad sa Veterans Bank. At yun ang sinasabi nilang irregularity. At maaari nyo rin bang ipaliwanag kung ano yung pinag-uusapan dito na oversight function daw ng inyong sangguniang bayan? Okay, Attorney, salamat po sa inyong query. Anyway, totoo po na nakatanggap kami ng sulat buhat sa House of Representative sa pamamagitan ng komitiba ni Congressman Paduano. At ito nga ay nakatakda sa darating na July 24, Wednesday next week, sa ikaganap na ika-1 at kalahati ng hapon. At sa kasalukuyan nga, kaya may mga dokumento akong kaharap ngayon ay aking inaayos at ina-update yung aming mga dokumento upang ito ay ihanda sa nasabing patawag ng Kongreso. Para lamang po sa kabatiran ng lahat, ang proyektong ito ay nag-umpisa nung panahon pa nung late Mayor Ernida Agpi-Reynoso, kung saan ninais niya na mapabilis ang pagpapaganda, pagpapadevelop ng mga barangay road network. Dapat pong malaman ng lahat na ang Tayabas ay napakalaki ng land area. In fact, ito ay triple bigger than Lucena City. Kami po ay merong lawak na 23,095 hectares, samantalang ang Lucena ay mahigit lamang 8,000 hectares. Sa makatuwid times 3 kami kalaki ng Lucena City. Sa kalakihan po ng aming lupain ay napakadami namin, makikita mo sa cadastral map, na mga barangay road sa mapa, pero pag actual mong tiningnan ay hindi naman talaga siya road at kung saan mga gubat, sapagkat hindi na nga po siya nabutas, na develop. Ang gustong mangyari ng aming late Mayor Ernida Agpi-Reynoso ay mapabilis na magamit yung mga nakalagay sa mapang barangay road na kumukonekta
sa bawat isa, at lalo pa at napakadami na ngayon namin bypass roads, darating pa itong SLEX TR4 project. Ang gusto ng aming late mayor noon ay ma-connect itong mga barangay para sa mabilis na kaunlaran ng aming mga kanayunan. Yun po ang naging umpisa nung bakit naisipan ng city government na bumili nitong fleet of heavy equipment. Sa makatuwid, ang unang hakbang na ginawa namin, dahil ito po talaga ay aming ilo-loan sa bangko, ay humingi muna ng authorization sa Bureau of Local Government Finance para sa aming borrowing capacity. Kami naman ay nakakuha at nasabi ng BLGF na talagang kami naman ay may kakayanan na mangutang para sa pambili nitong fleet of heavy equipment. So ang kasunod po naming hakbang, humingi si Mayor Ernida noon ng authority sa Sangguniang Panglungsod, ipiniliwanag namin ang kahalagahan at nitong proyektong pinaplano ni Mayor Reynoso. Sa makatuwid, binigyan po kami ng authority ng Sangguniang Panglungsod upang makapag-loan, at noon din ay kami ay nagsagawa ng negosasyon sa mga bangko, at ito pong Philippine Veterans Bank ang aming napili na siyang maging financing bank nitong proyekto naming ito. Gayon din, kaakibat ng authority na binigay sa amin ng BLGF, ay humingi din kami ng pahintulot, opinyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dahilan sa ang gusto po naming mangyari ay itong aming equipment na bibilhin ay brand new at imported, hindi yung second hand. Kaya po maliwanag na binigyan naman kami ng pahintulot ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang monetary board opinion na tinatawag. Ano pat nung pong ma-aprobahan na yung aming loan sa Philippine Veterans Bank, ay pumunta na kami dun sa tinatawag na procurement process. At natatandaan ko po na nung panahon din yun ay ako pa rin yung chairperson ng Bids and Awards Committee. Sa makatuwid, amin pong kinumply lahat ng mga dapat i-comply na nasa sang-ayon sa Republic Act 9184 o yung tinatawag na Procurement Reform Act. Yun po yung nag-govern sa pagbili ng lahat ng pangangailangan ng mga local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya po nung isagawa itong competitive public bidding na ito, ay may lumabas na 3 suppliers na nanalo doon sa 18 units na aming planong bilhin. At ito po ay ang mga sumusunod na supplier, Abantrac, Con-Equip at Civic Merchandising. Yung pong Abantrac machineries ay nakakuha ng 13 units, yung Con-Equip ay 3, at si Civic Merchandising ay 2 units. Noon pong matapos na yung competitive public bidding at maibigay itong notice of award sa mga supplier na ito, nagkataon na may expired na yung monetary board opinion, at sinulatan kami ng monetary board opinion ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-renew yung aming monetary board opinion, at kailangan pong aming tiyakin kung ilan talaga yung sa 18 units yung i-import. Kaya po kami ay nagtakda ng isang pulong sa headquarters ng Philippine Veterans Bank, at doon po ay kaintindihan kami na doon sa 3 supplier, si Abantrac lamang yung mag-i-import. Kasi tinanong po namin yung 2 supplier, si Con-Equip, mayroong stocks on hand na mapapatunayan nila na brand new and imported. Ito naman si Civic Merchandising or Volvo, ang kanyang brand, ay sinabi rin na meron silang 2 unit stocks on hand na kaya rin nilang patunayan na brand new and imported. In other words, ito lang si Abantrac ang nagsabi na sila yung mag-i-import, sapagkat
may kadamihan yung napanalunan nila 13 units. Sa makatuwid, kung mag-i-import po, sang-ayon din sa procedure na ipinaliwanag sa amin ng Veterans Bank, kailangan ay mag-open ng letter of credit ang city government. At kailangan po sa prosesong iyon, muli, ang authorization ng Sangguniang Panglungsod. Muli po bilang pagsunod sa proseso ng batas, humingi ng authority ang aming mayor na ngayon po ay yung bago ng mayor, si Mayor Lovely Reynoso Poncioso, sapagkat namatay na nga po yung aming dating mayor, siya na po ang nag-take over. Humingi po kami ng authority sa Sangguniang Panglungsod upang makapag-open nitong letter of credit at makapag-import. Sa makatuwid, yung pong pag-open ng letter of credit in favor of Red Cat International, kung saan si Abantrak ang authorized agent, ay autorisado po ng Sangguniang Panglungsod. At yung pong pag-open na yun ng letter of credit ay napaloob doon sa authority ipinagkaloob ng Sangguniang Panglungsod. Sa makatuwid, na-deliver po yung 2 unit ng civic merchandising Volvo, na-deliver din yung con-equip 3 units, at ito naman si Abantrak ay na-deliver din, nag-import. Sa makatuwid, nung pong dumating yung imported na units ng Abantrak sa port of entry sa Manila, sa pier natin sa Maynila, yun po yung pagkakataon na kung saan, sang-ayon sa sinasad ng mga rules and regulation sa importation, kung saan saklaw tayo ng World Trade Organization na rules sang-ayon sa Veterans Bank, kailangan ng bayaran ni Philippine Veterans Bank yung foreign supplier na nag-ship ng 13 units. At yun po naman ay may mga dokumento na katunayan na dumating na sa pier, at yun po ay pinresenta ng Veterans Bank sa ating mayor upang i-accept yung mga units na yon. The fact na yun ay nasa pier at hindi naman po mailabas sa pier nang hindi yun ibabayaran doon sa foreign supplier. Sa makatuwid, may binabanggit po diyan sa kalatas ng House of Representatives na advance payment. Kaya po, pinabubulaanan ko yung sinasabi diyan na advance payment. Ang advance payment po ay ibig sabihin ay wala pang items. Pero dahil nga po ito imported, wala pa sa LGU Tayabas City mismo, pero nasa pier na po. Magbabayad agad At ng local government. na-notify po kami, may dokumento naman pong sinasabi ang Veterans Bank na talagang may dumating na dahil meron pong document na title ay Notice of Arrival nung 13 units na yon. Sa makatuwid, nung inauthorize po namin si Abantrak being the sole agent of Red Cat, para kunin sa pier, i-assemble at i-deliver sa LGU Tayabas. Kami naman po, to protect the city government, doon po sa aming invitation to bid at sa mga kontrata namin sa Abantrak, talagang ang usapan, makikita po sa mga dokumento, deliver sa Tayabas. Kaya kung ano man po yung mga damages na mangyari diyan, kung nagkaroon man ng delay, ang computation po ay doon sa mga petsa na kung saan kailangan ay mapatunayang na-deliver ang 13 unit sa motor pool ng City Government of Tayabas diyan sa Barangay Lakawan. Kaya po, yung tungkol naman sa sinasabing second hand iyan, ay kami po naman, kaya nga bumuo si Mayor ng inspectorate team sapagkat hindi naman po tayo eksperto sa ganyan at kaya nga may mga engineer tayong binuo. Sila po ang makakapagpatunay na yan ay talagang brand new dahil una ay may mga dokumento at ikalawa ay physically nakita nila. Tingin ko po ay yung ganong bagay ay mapapatunayan higit sa lahat ng mga eksperto, mga technical personnel namin na yan ay talagang brand new. Kung meron man po mga findings na sinabi parang medyo may kalawang na yung tornilyo, yan po ay aming in-report na sa supplier, in-acknowledge ng supplier at inayos na po lahat. Kaya po
pinabubulaanan din namin yung allegation diyan na yan ay second hand. Kung ano pa po yung mga issue na nakalagay sa kalatas, kaya nga po kinukulit namin yung lahat ng dokumento at handa kaming iparnis ito tulad ng mga dokumentong ipinarnis din namin sa Commission on Audit. Yun nga po pala isang bagay na gusto kong ipabatid sa lahat. Lahat po ng dokumento namin na nauukol diyan sa proyektong iyan ay naiparnis na namin sa Commission on Audit. Wala pong bagay na hindi namin ipinaalam sa COA in the spirit of transparency and public accountability. Nakahanda po kami at kung ano man po yung mga paglilinaw pa ay handa ang aming tanggapan. Kasama ang aming punong lungsod, Mayor Lovely Reynoso Poncioso. May sinasabi dito sa kanilang sulat na kung magkakaroon ng advance payment, hindi daw dapat humigit sa 15% ang advance payment. At maliwanag na sinasabi dito na more than 15% ang inyong advance payment. Tulad po ng aking ipiniliwanag, wala pong advance payment. Wala po kaming advance payment ay binigay. Nung po kami magbigay ng payment through the Philippine Veterans Bank direct to the foreign supplier, dahil po yun ay meron ng full delivery. Sa makatuwid, full payment po yun nung goods na na-deliver na sa Pilipinas. Wala pong advance payment as far as we are concerned. Okay. Dito sa sulat din, may binabanggit ditong oversight function. May oversight function ba talaga ang sangguniang City Sangguniang Panlunsod ng Tayabas City sa Executive? Hindi po ako masyadong private dun sa oversight function na binabanggit ninyo. Pero dun po sa mga nakalipas naming pakikipagtalastasan sa Sangguniang Panlunsod, meron po akong na research na isang DILG opinion kung saan pinabubulaanan yung tinatawag na oversight function ng local legislative body. Maliban, meron po doon sinasabi sa opinion na yon, hindi ko na matandaan yung petsa at bilang ng opinion ng DILG. Maliban doon sa pagpasa ng annual budget ng local government unit kung saan may kapangyarihan ang local council magpatawag ng mga resource person coming from the various offices of the local government unit upang linawin yung mga bagay-bagay tungkol dun sa panukalang annual budget. Kung yun po ay matatawag na oversight function ay baka yun po ang tinutukoy. Pero hindi po ako masyadong private dun sa oversight function ng local legislature. Maliwanag po naman ako dun sa kung ano yung mandato ng executive branch. Okay. Babanggitin ko lang, admin, ha, yung tungkol sa oversight function. Itong kasong ito ay nangyari sa Abacada Group Party List o yung dating tinatawag na AASJS laban dito sa dating Secretary of Finance na walang iba kundi si Honorable Cesar Purisima. Ang sabi ng Supreme Court dito sa oversight function na ito, isinabatas pa nila ito. Nagkaroon ng Republic Act 1935 na dito ay tila ba kinukontrol ng legislature ang BIR. Bibigyan ng reward system, pero meron din corresponding punishment sa pamamagitan ng isang body. Siyang laging mag-i-inquire, magbibigay ng reward, magbibigay ng punishment in kaso na magkaroon ng paglabag sa collection ng internal revenue. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema dito sa kasong ito, ang batas ay void ab initio sapagkat ang batas na ito ay labag sa tinatawag na principle of separation of powers ng gobyerno. So, kung wala ito sa Kongreso, itong oversight function na ito, lalong wala ito sa local sanggunian. Kasi,
hindi naman pure legislative power ang idiniligate ng local government code sa local sanggunian, kung hindi yung tinatawag na quasi-legislative power. Kaya nga ang tawag sa mga batas ng local government unit ay ordinansa, resolusyon. We are not talking them as laws. So, yun ang pamantayan na mas mababa ang character or nature ng local legislation kaysa sa national legislation. Ergo, wala yung tinatawag na oversight function sa sangguniang panlungsod ng Tayabas. So, babanggitin ko na rin, didiscussing ko na rin, admin, yung sinabi mo kanina, talaga pong nasa ilalim ng ating commercial laws of the Philippines, na kapag ka ang isang buyer, kagaya dito, local government unit, ang buyer, represented by the city mayor, pumirma ng LC or letter of credit, ang buyer, local buyer, at ito ay padadala ng bangko sa International Correspondent Bank. At yung bangko na yon ang gagaranti na mababayaran ang mga heavy equipments na ipadadala dito. So, pag pinadala yung heavy equipments from foreign jurisdiction papunta dito sa Pilipinas, pagpatak noon sa port of entry sa Bureau of Customs ng Maynila, automatically delivered yung goods, magbabayad talaga ang bangko. Kasi wala nang choice ang bangko. Alam nga naman yung bangko tinulungan na nga namin kayo pipindingin nyo pa ang pera. Wala na tayong magagawa doon talaga. So kung yung ang issue ay yung 15% na advance, hindi advance payment and full payment ang tawag doon dahil wala naman talagang advance payment Hindi ito 15%, it is 100% full payment para sa goods and merchandise na nanggaling sa foreign jurisdiction kasi wala namang goods na manggagaling sa ibang bansa na pagdating sa Pilipinas hindi babayaran ng bangko. Automatic babayaran ng bangko yan. At ang bangko para makarecover, syempre sisingilin nila ang local government unit. At wala ako nakikitang masama doon. Maraming salamat, bossing. Salamat po. Salamat po sa paglilinaw. Totoo po at ako na may naniniwala yung ginawa ng Veterans Bank, yun din po yung piniliwanag sa amin at naniniwala po kami sa ginawa ng Veterans Bank. Maraming salamat, bossing. Salamat po.